Magandang araw, Sir Casper, at sa iyong mga tagapakinig. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Maya, taga-probinsya ng Bukidnon. Isang malayo at liblib na bayan ng probinsya ang kinagisnan ko. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay sarili ko pong karanasan. Masasabi kong puno ng kababalagan na ang kwentong ito na mahirap paniwalaan ng ibang tao, lalo na sa mga taong hindi pa nakaranas ng mga ganitong pangyayari sa kanilang buhay. Isa na akong sundalo na kasali sa elite unit ng Philippine Army. Nakafocus ang trabaho namin sa pagsagawa ng mga counter-terrorism operations at iilang several forms ng special operation na sumusuporta sa mga joint forces at mga combatant commands ng ating bansa. Ako ang pinakabata sa unit namin at nag-iisang babae na rin. Nasa edad 28 na ako. Angan ko pa rin ang mutya ng sinukuan hanggang ngayon. Napamana sa akin ng aking ama. Laking probinsya ako at napakalawak ng pag-aari naming lupain. Unang nangyari sa akin ito noong bata pa ako. Sinabi ng mga magulang kong nawala ako ng isang araw sa kakahuyan na nasa dulo ng malawak na burol na pag-aari pa ng namatay kong lolo at lola. Pero sa pagkawala kong iyon, wala akong naalala kung saan ako nagtungo. Basta't nagising na lamang akong nasa bahay na namin at nakapalibot sa akin ang buong pamilya ko. Naroon din ang albularya kong tiyahin na kapatid ni Mama na si Tia Pasing. Nakilala bilang Kapasing sa mga taga-nayon. Sinasabi ni Tia Pasing na pinaglalaroan raw ako ng mga engkanto. Kaya simula noon ay lagi ko nang suot ang isang kwintas na ginawa ni Tia Pasing na may pendan na tila, bato o buto ng prutas na nakabalot sa isang telang pula. Pangontra daw iyon ng mga engkanto, kaya hindi ko raw ilalayo ito sa katawan ko. Bata pa ako noon at sa murang isipan ko ay takot na takot ako sa mga sinasabi ni Tia Pasing tungkol sa mga engkantong itim na nangunguha raw ng bata. Makalipas ang ilang taon ay hindi naman naulit ang nangyari sa akin na naengkanto raw ako. Ayon sa Tia Pasing ko, dalaga na ako noon at magaling akong taekwondo fighter sa aming paaralan. Ilang ulit akong nananalo sa mga palaro at nakapunta na ako sa iba't ibang lugar para makipaglaban. Hanggang sa isang araw, may kakaiba akong nararamdaman habang kasama ang mga guro ko sa preliminary fight na gaganapin sa kabilang bayan para sa division level. Nang nagharap na kami ng mga kalaro, ay nag-iinit ang pakiramdam ko. Hindi ko may paliwanag pero napakainit na para akong sinisindihan ng apoy. Unang pagkakataon iyon na nangyari sa akin. Mas lalo na noong nakaharap ko ang kamatch ko na taga-kabilang bayan nag-aaral. Naglapat ang mga kamay namin. Napakainit ng katawan niya. Napatitig ako sa mga mata niya, ngunit hindi niya kayang salubungin ang mga mata ko. Noon ko na rin napapansin na ang ibinigay sa akin ni Tia Pasing na pangontra ang nag-iinit. Hindi pala ang katawan ko. Simula noong isuot ko ito, ay ngayon ko lang nararamdaman ang ganito. Kaya isasangguni ko kay Tia Pasing mamaya pag-uwi ang tungkol sa bagay na ito. Habang ginaganap ang laban, ay nahirapan ako sa kalaban ko. Pero napapansin kong iniiwasan niyang mapalapit sa akin ng gusto. Napakagaling ng katunggali ko. At ito ang unang pagkakataon
na may nakalaban akong sobrang liksi at ang bilis kong kumilos. Minsan pa nga hindi ko siya naaabutan. Laging huli ang mga atake ko sa kanya, kaya lagi niyang naiiwasan ang mga pag-aatake ko. Pero hindi niya pa ako napuruhan. Dumating ang break time namin para sa unang paghaharap. Inis na inis ako sa liksi at bilis na mga kilos niya. Noon ko lang din napansin na hindi ako nakakaramdam ng init at wala na pala sa katawan ko ang bagay na ibinigay sa akin ni Tia Paseng. Bumalik ako sa aming quarter at takang-taka ako kung saan napunta yon. Hinanap ko iyon sa mga gamit ko, ngunit hindi ko ito natagpuan. Kaya lumabas na lamang ako at nang mapasulyap ako sa basurahan, ay parang may isang bagay na umihila sa akin para tignan iyon. Doon ko nakita ang pangontra na ibinigay sa akin ni Tia Paseng. Nagmamadali ko iyong kinuha. Nawala na ang tali nito. Nang ibig sabihin ay sinubukan iyong sirain. Ang ginawa ko ay nilagay ko iyon sa loob ng sports bra ko para itago. Hindi pwedeng malawala iyon sa akin. Sa ilang taong suot ko iyon, ay pagkaramdam ko ay nagiging bahagi na sa akin ang bagay na iyon. Nagsimula ang panghuling paghaharap namin. Pinapalakas pa ng coach namin ang loob ko at sinasabi sa akin na pag-aralan ko ang kilos ng kalaban ko. Nang nasa entablado na ako, ay nakakaramdam na ako ng sobrang init sa katawan ko. Nagsimula na namang mag-iinit ang pangontra na ngayon ay nakadikit na sa dibdib ko. Hinintay kong umatake siya sa akin, pero napapansin ko ang pag-aalangan niya. Kaya ako na ang naunang umatake sa kanya. Isang mabilis na roundhouse ang itinera ko sa kalaban na sinundan ko pa ng whip kick na ikinaatras nito. Napasinga pa ako at hindi makapaniwalang tinamaan ko siya sa unang pagkakataon. Bakit ito tila nanghihina ngayon? Hindi na siya kasing bilis kanina. Napasigaw ang coach namin at mga kasamahan ko. Inatake niya ako ng front kick. Subalit naunahan ko iyon ng turning back. Kaya napabagsak ko siya sa lakas ng tira ko. Bilis naman siyang bumangon ngunit bago pa man siya nakapurma, ay malakas na front kick ang ibinigay ko sa kanya at sa lakas ay tinamaan siya sa dibdib. Muli itong napaatras. Binigyan niya ako ng nakakagulat na roundhouse na nasa lag ko. Isang atake na naman ang ibinigay ko sa kanya. Tinamaan ng axe kick ko ang leeg niya na dahilan ng pagbagsak niya ng tuluyan. Itinapon ng coach nila ang panyong puti para sumurrender na siya dahil bugbog na talaga siya sa akin. Tinulungan siya ng coach na makatayo at inilabas sa loob ng ring ng hinang-hina. Nakita ko ang masamang pailalim na mga tingin niya sa akin. Alam kong may ibig sabihin ang mga tingin na iyon. Pero sa ngayon ay haharapin ko muna ang pagkapanalo ko ng tuluyan. Nang makabalik ako sa quarter namin ay nakita ko siyang nag-aabak sa akin sa pasilyo. Nanalo ka lang nang dahil sa bagay na tangan mo. Napatitig ako sa kanya. Tama pala talaga ang hinala kong may gustong sumira sa pangontra ko. Kung tao kang kalaban ay walang epekto sa iyo ang tangan kong bagay. Pero dahil hindi tao ang kalaban ko, kaya naaapektuhan ka sa tangan ko. Anong nilalang ka ba? Napangisin na lamang ako nang makita kong naging malikot ang mga mata niyang napatitig sa paligid. Namutla siya sa sinabi ko at kita ko ang takot niya. Mama, hindi siya tao pero hindi ko alam kung paano siyang nakikisalamuha sa mga tao. Nagmamadali siyang iniwan ako na tila ba napapasok. Uwi ko sa bahay ay kaagad akong pumunta sa bahay ni Tia Paseng upang isangguni sa kanyang tungkol sa babaeng nakalaban ko. Iyang, anong meron sa bagay na ito?
Napakunot ang noo ni Tiyang Pasing na nakatitig sa binigay niyang pangontra sa akin. Bakit? May kakaiba bang nangyayari sa iyo, anak? Ikunento ko kay Tia Pasing ang tungkol sa naganap na laban ko sa school namin. Sa preliminary fight. Sandali siyang natigilan na hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ko. Tama nga ang desisyon ko na ibigay sa iyo ang bagay na iyan. Ako tuloy ang mas naguluhan sa sagot ni Tia Pasing. Gusto ko lang namang malaman kung ano at sino ang nakalaban ko sa preliminary fight. Hindi iyon tao. Malamang isa ang mga iyon sa mga engkantong nais kang paglaruan noong bata ka pa. Pero ang bagay na iyan ay nakatalaga ng mapapasa iyo pagsilang mo pa lang. Nung kanina ay naguluhan ako. Ngayon naman ay kinakabahan na sa sinabi ni Tia Pasing. Hindi ko talaga naalala ang mga sinabi nila sa akin tungkol sa pagkawala ko ng isang araw. Nawala iyon sa memorya ko kung saan ako nagtungo sa pagkawala ko. Ang nakalaban mo ay isang engkanto na nagkukunwaring tao. Nilin lang kayo para magmukha siyang tao. Hindi na lamang ako nagtanong pa dahil pagkaramdam ko ay mas lalong hindi ka panipaniwala ang isasagot sa akin ni Tia Pasing. Baka mas lalo lamang ako maguluhan. Pero sinabi sa akin ni Tia Pasing na hindi ako makapaniwala. Pero nararamdaman ko at nangyayari sa buhay ko. Ang ibinigay niya sa akin ay ang mutya ng sinukuan. Nagtataglay daw iyon ng katangian na lahat ng mabubuting hangarin ng mga itangan ay nangyayari. Wala raw makakatalo sa akin sa laban. Na totoo naman talaga at nangyayari. Hindi pa ako natalo sa laban. Ako ang masusunod sa lahat dahil sa tangan kong mutya ng sinukuan. Tinitingala ako ng lahat. Gusto ko lang naman ang normal na buhay. Paano ako naging tagapangalaga ng mutya ng sinukuan? Nakagaya ng sinabi ni Tia Pasing. Ganap na raw akong tagapangalaga ng mutyang nakapaloob sa bagay na ibinigay niya sa akin. Ang inakala kong simpleng pangontra sa mga engkanto ay isa palang mutya. Nawiwindang yata ang isipan ko sa sinabi ni Tia Pasing. Naisip kong itapon ang bagay na ibinigay niya sa akin. Pero malaking parte ng isipan ko at puso ko ang umayaw. Kaya hindi ko ito itinapon. Sa di ko malamang kadahilanan, ay hindi ko magawang itapon ang mutya ng sinukuan na nakakasama ko na ng matagal sa mahabang panahon. Pagdating ko sa bahay ay nagtataka ako sa sobrang katahimikan. Hindi ko naririnig ang pagtatalak ni Mama sa kapatid ko. Di ko rin nakita ang kapatid kong nakatutok sa telebisyon na parang tanga. Hindi pa rin nawawala sa isipan ko ang tungkol sa nakalaban ko kanina. Hindi ko alam kung anong oras siya. Nagbibihis na ako sa kwarto ko nang marinig kong may kalusko sa likuran ng bahay namin. May kakaiba sa paligid na ikinatayo ng balahibo ko sa batok. Bilis na nagsuot ako ng t-shirt at jogging pants. Naibalik ko na ang tangan kong pangontra sa katawan ko, na ngayon ay nagiinit na naman. Nagiinit na din ang katawan ko. Simula noong tangan ko na ang bagay na ito, ay di matalas ang pakaramdam ko sa mga bagay-bagay sa paligid. Isinuot ko na lang ang rubber shoes ko para sa daily routine kong pagtakbo papuntang burol. Ito ang ginagawa ko kapag galing ako sa paaralan. Pandagdag ng hangin para tumagal sa labanan. Hindi ko iniinda ang aking pakiramdam na may kakaiba sa paligid. Sa burol naman ay doon ako nag-iensayo at nag-iisip na para bang nasa harapan ko ang kalaban ko. Alam kong may kakaiba sa likod ng bahay namin at nararamdaman kong may nakamasid sa akin nang bigla na lamang may kakaibang nilalang ang dumaan sa harapan ko na mabilis na tumakbo papuntang burol.
Tigil! Naalala kong iyan ang eksaktong katagang lumabas sa bibig ko. Noong mga oras na iyon, nang hinabol ko ang taong dumaan. Napakabilis siyang tumakbo, ngunit napapansin ko ang mga yapak niya. Hindi paa ng tao, kundi paa ng kabayo. Kinakabahan ako at kinikilabutan. Ito na ba yung sinasabi sa akin ni Mama na may nilalang dito sa burol? Binalaan na kasi ako ni Mama at Papa kung tatakbo ako ay huwag dito sa burol dahil may kakaibang nilalang raw ditong naninirahan. Lalong ipinagbabawal nila sa akin na pumunta ng kakahuyan na nasa dulo nitong burol. Baka magambala ko ang pananahimik daw nila. Ayaw ko namang pong maingay na lugar kapag nag-iinsayo ako ng sarili ko. Gusto ko ang katahimikan na pagkaramdam ko ay nagpapalakas pa sa akin ng gusto. Binilisan ko ang pagtakbo ko para maabutan ng nilalang na iyon hanggang sa makarating ako sa burol. Tumilapon ang katawan ko nang may biglang umatake na lamang sa akin. Mabilis at halos hindi ko nakita na tila nakikipagsabayan lamang sa hangin. Napaka-imposible dahil wala pang tumalo sa akin. Mapatao man o engkanto. Basta't nasa katawan ko ang mutya ng sinukuan. Muli ay natake na naman ako. Ngunit sa pagkakataong ito, ay naiwasan ko ng pag-atake ng nilalang. Hindi ko nakikita ang kalaban ko, kaya napaka-imposibleng matalo ko ito. Kinuha ko ang panyo sa bulsa ko at ipiniring ko sa mga mata ko. Noon ko nararamdaman ang mga yapak ng tila kabayo na papalapit sa akin. Naaamoy ko rin ang kakaibang amoy ng katawan na iyon. Isang maliksi at malakas na roundhouse kick ang ibinigay ko sa nilalang na hindi ko mapaamo. Nararamdaman kong may tinamaan akong katawan. Naririnig ko ang mahinang pagmumura nito. Ramdam ko rin ang pag-atake niya na naiwasan ko. Sa isang iglap lamang ay mabilis akong umikot at binalikan ng kalaban ng malakas na suntok at sipa. Napaigik itong tumilapon. Mabilis na tinanggal ko ang pering ko at tumambad sa akin ang kakaibang nilalang na noon ko lang nakikita sa tanang buhay ko. Kalahating tao at kalahating kabayo. Pero kilala ko ang mukha niyang tao. Siyang babaeng nakalaban ko noong preliminary fight sa division level sa school namin. Sabi ko na nga bang hindi ka tao eh. Natatawa kong wika at tinulungan ko itong itayo. Pero sa halip na tanggapin niya ang mga kamay ko, ay tinulak niya ako. Anong meron ka? Isa ka lang tao pero tinalo mo pa ako. Tinawanan ko lang ang tikbalang na iyon. At sa isang iglap lang, ay humangin ng malakas na ikitanayo ng balahibo ko. Ha? May bagay kang tangan kaya mo ako natalo. Madaya ka. Hindi ako madaya. Ikaw itong sumali sa preliminary fight na hindi tao. May kakaibang lakas kang angkin na wala ang mga karaniwang tao. Kaya ikaw ang mandaraya. Paliwanag ko sa kanya. Kung tao lang ang kalaban ko ay hindi maaapektuhan ito. Napahiyaw ang babaeng tikbalang nang inilabas ko ang tangan kong proteksyon. Hindi ko alam kung anong meron sa bagay na ito. Bakit ito kinakatakutan ng babaeng tikbalang? Ibigay mo sa akin iyan. Ibalot mo ng damo at ibigay mo sa akin. Natatawa na lamang ako sa takot na nakita ko sa kanya. Takot siya sa tangan kong mutya na gusto niyang ibalot ko sa damo bago ibigay sa kanya. Pero magaling siyang manlinlang. Nagkunwari siyang tao na para lang makasali sa laban. Akala niya siguro ay matatalo niya ang lahat at sumikat siya sa buong mundo ng mga tao sa larangan ng taekwondo. Naiswa yata ng tikbalang na ito na sumali sa Olympics eh.
Huwag ka nang bumalik pa roon sa mundo namin at linlangin ang mga tao. Kung gusto mong makipaglaban, maging patas ka. Labanan mo ang mga kauri mo, hindi yung mga tao ang tatalunin mo. Iniwan ko ang babaeng tikbalang sa burol at muli akong nag-ensayo. Hindi pa rin ako makapaniwala na tikbalang ang nakakalaban ko nung araw na iyon. Kamuntikan pa akong natalo sa madayang babaeng tikbalang na iyon. Bumalik na lamang ako sa bahay matapos kong libutin ang burol. Di ko na tinuloy ang pag-iensayo. Pagkarating ko sa bahay ay naroon na sina mama at papa, pati ang bunso kong kapatid. Namili pala sila sa palengke. Tuwang-tuwa pala si papa sa pagkapanalo ko, kaya gusto niya akong ipaghanda ng mga paborito kong pagkain para sa selebrasyon ng pagkakapanalo ko. Napaka-supportive talaga ng ama ko sa akin. Si mama naman ay natatakot kapag nakikipaglaban na ako. Ayaw na ayaw niyang panoorin akong nakikipaglaban dahil babae raw ako. Pero natutuwa naman si mama sa bawat tagumpay at panalo ko sa taekwondo. Halos umabot sa kabilang barangay ang panalo ko kung ipamalita ni mama at iapasing sa mga kakilala niya. Jim, huwag kang magpunta sa burol ha. Natigilan itong napatitig sa akin. Ang kapatid ko kasing ito ay nakahiligan na din ang taekwondo at sumusunod na sa yapak ko. Ayaw kong magpunta siya sa burol. Ayaw kong makasalamuhan niya ang tikbalang. Natatakot akong baka paglaruan siya nito at iligaw sa burol o kaya ay dalhin sa kakahuyan. Nasabi sa akin ni Tia Pasing na ang mga kagaya nila ay magaling manlinlang na mga tao. May kakayahan din silang manakit ng mga tao nang hindi mo sila nakikita. Lumalakas sila nang dahil sa liwanag ng buwan. Kaya rin nilang iligaw ang mga tao sa kagubatan. Pero ang babaeng tikbalang na nakilala ko sa burol ay walang nagawa laban sa akin. Siguro nang dahil ito sa tangan kong mutya. Napakalaki nang naitulong sa akin ang mutya ng sinapuan na ito. Lalo na laban sa tikbalang na babae na sumalakay sa akin sa burol. Bakit naman ate? Gusto ko sa burol nag-iensayo dahil tahimik roon at makakapag-concentrate ako sa trainings ko doon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Jim o ang tungkol sa tikbalang na nakasalamuha ko sa burol. Naisip ko rin na baka pagtawanan lamang ako ni Jim kapag babanggitin ko sa kanya ang tungkol sa tikbalang sa burol. Basta, mahirap na. Baka may mga masasamang loob ang magpunta roon, Jim. Mapapahama ka. Tsaka may mga ligaw na hayop akong nakita kanina. Mabuti na yung nag-iingat. Kibit balikat ko na lang nasagot sa kapatid ko. Hindi ko na binanggit ang tungkol sa tikbalang na babae. Sumang-ayon naman sa akin si mama at sinabing may gym naman sa bayan. Kaya doon na lamang mag-iensayo. Hindi ko alam kung anong kailangan sa akin ng babaeng tikbalang na yon. Pero sa tingin ko, hindi niya matanggap ang pagkatalo niya sa taekwondo. Tingin ko ay gusto niyang makabawi sa akin at natatakot akong gaganti siya sa kapatid ko. Napakamot na lamang ng ulo si Jim na pumasok sa kwarto niya. Sana ay makinig siya sa akin at huwag matigas ang ulo niya. Para sa kanya rin naman ang mga sinabi ko. Para sa akin ay normal lamang ang kalaban kong tikbalang. Pero natatakot ako para sa kapatid kong si Jim. Kinagabihan ay pabiling-biling ako sa higaan ko. Napakainit ng pakaramdam ko ng mga oras na iyon. Napabangon na lamang ako at tumungo sa balkonahe namin para magpahangin. Naiinitan talaga ako. Napakaliwanag ng buwan ng mga oras na iyon. Kaya may nabuti kong maupo sa naroong upuan para magpahangin. Napakasarap din ng pakaramdam ko habang nasa balkonahe.
at ninanamnam ang malamig na hangin. Idagdag pa ang maliwanag na buwan. Maya-maya lamang ay nanayaw ang balahibo ko. Nang makaramdam ako ng kakaiba. Nararamdaman kong may mga matang nagmamasid sa akin sa di kalayuan. Mas lalong nanayaw ang balahibo ko sa batok nang nagsimula na namang mag-init ang tangan kong mutya. Dahil sa tangan kong mutya ng sinukuan, ay nararamdaman ko ang presensya ng mga kakaibang nilalang. Kagaya ng mga engkanto, iba't ibang lamang lupa at mga nilalang ng kadiliman. Dati kasi noong bata pa ako, ay minsan akong pinaglaruan ng mga engkanto sa Binitia Pasing. Napatanaw ako sa mahiwagang malawak na barol. Nararamdaman kong naroon ang nilalang na nakamasid sa akin. Hindi ko siya nakikita pero alam kong naroon siya. Malakas ang pakiramdam kong naroon ay ang tikbalang na naman na nakalaban ko. Hindi ko alam kung anong kailangan niya sa akin. Pero kailangan kong mag-ingat sa nilalang na ito. Kaya kung pakialaman niya ang pamilya ko, alam kong ako lamang ang kailangan niya. Kaya lumabas na ako ng bahay namin. Maingat na tinungo ko ang borol. Ngunit nakikita kong tumatakbo siya papuntang kakahuyan. Naririnig ko mula sa di kalayuan ang kaluskos na nagmumula sa mga sanga ng kahoy na natatapakan ng mabibigat na mga paa niya at yapak. Wala naman akong naramdamang takot. Nasa pagkatao ko na yata ang tapang. Kaya kahit medyo maalwan lamang ang liwanag na nagmumula sa buwan na pumapasok sa kakahuyan, ay sinanay ko ang mga mata ko sa kadiliman. Matalas ang pakaramdam ko sa kapaligiran. Kaunting kaluskos lamang ay napapalingon ako. Pero wala akong nakikitang tikbalang na naroon. Bakit hindi ka na magpapakita sa akin ha? Hindi ba? Ako ang kailangan mo. Napasinghap na lamang ako nang maramdaman ko ang malakas na hangin na nasa likuran ko. Mabilis ang pag-ilag ko dahil nararamdaman kong may sumugod sa akin na di nakikita ng mga mata ko. Nailagan ko ang pag-atake ng tikbalang. Napapikit na lamang ako at pinakiramdaman ang paligid. Mabilis ang pag-ikot ko sabay dapa na rin ang maramdaman ko ang muling pag-atake ng mga paa ng tikbalang. Dalawang magkasunod na sipa ang nailagan ko. Napatayo na lamang ako at inihanda ang sarili sa muli nitong pagsalakay. Sinasabing malalakas sa mga talisman ng mga tikbalang, lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Hindi ako pwedeng makipagsabayan sa kanya. Nang dahil sa hindi ko siya nakikita, sinadya talaga niyang hindi magpapakita sa akin para matalo ako sa laban namin. Pero hindi ako ganun ka mahina para magpapatalo sa nilalang na ito. Minsan ko na siyang tinalo sa laban, kaya malakas ang loob kong labanan siya sa kahit na anong paraan at anong laban. Inintay ko muli ang pag-atake niya nang sa ganun ay mahawakan ko siya. Malakas ng pagbayo ng hangin at nararamdaman ko ang mga kaluskos ng dahon. Sa muli kong pag-ikot ay isang pamatay na turn-around kick ang ibinigay ko sa nilalang na nararamdaman kong palapit sa akin. Narinig ko ang ungol ng tila nasasaktan mula sa harapan ko. Ngunit hindi ko nailagan ng isang malakas na atake mula sa nilalang na iyon. Napaigik na lamang ako sa sakit na nasapo ang tiyan ko. Para akong himatayin sa sakit, pero nilabanan ko ang sakit na nadama at bumangon. Isang malakas na suntok ng tikbalang ang nailagan ko. Nasalo ko ang kabaong iyon at isang sapak ang pinakawalan ko. May tinamaan akong katawan habang binali ko ang braso ng kamaong hawak ko. Isang nakatuliglig na sigaw
ang umaalingaw-ngaw sa buong kakahuyan at sa tenga ko. Nabitawan ko ang nagwawalang nilalang. Pero tinamaan pa iyon ang pangmalakasan kong front kick. Pagkatapos noon ay naririnig ko ang mabilis na mga yapak na tumatakbo palayo sa akin. Pero ramdam ko rin ang sakit ng aking tiyan na tinamaan kanina ng malakas na sipa ng tikbalang. Paika-ika akong tumungo sa bahay namin nang maramdaman kong wala na roon ang kalaban ko. Napaka-unfair ng kalaban ko dahil hindi ito nagpapakita sa akin. Pero kung hindi siya nakatakas kanina, ay hindi ko siya titigilan at babaliin ko talaga ang mga baraso niya. Alam kong babalikan at babalikan niya pa rin ako. Masalampak na naupo ako sa balkonahe namin nang makapasok na ako sa bahay. Ang sakit ng katawan ko. Karamdam ko ay nabugbog ako masyado sa laban namin ng tikbalang na iyon. Naikuyom ko ang kamao ko. Kung nagpapakita siya sa akin at lumaban ng pata sana ay tinalo ko na siya kanina. Napapahawak ako sa aking tiyan at sinuri ito. Doon ko napansin ang pamamaga nito. Nangingitim pa at bakas ang paa ng tikbalang na tumama sa tiyan ko. Kumuha na lamang ako ng mainit na tubig at face towel para ilapat doon. Nakapagtatakang mabilis na paghilom ng aking pasa. Pinag-iinitan talaga ako ng tikbalang na yon. Hindi naman ako natatakot sa kanya. At lagi akong handa sa bawat oras na sasalakayin niya ako. Ang ikinatakot ko na lamang sa ngayon ay kapag sasaktan niya ang pamilya ko. Lalo na ang kapatid kong si Jim. Kaya simula ngayon ay babantayan ko na talaga ang kapatid kong wag nang dumako sa burol. Sa sumunod na araw ay bumalik na ako sa pag-aaral. Habang nasa paaralan ako, ay balitang sabi-sabing may bago daw kaming kaklase. Normal lang naman iyon dahil may mga estudyante namang gustong mag-transfer ng paaralan. Ngunit pagkapasok ko ay nagulat na lamang akong makita ang babang tikbalang na pinagkakaguluhan ng mga kaklase ko. Ay, ako pala si Amalia. Minsan na kitang nakaharap laban sa taekwondo. Ano palang pangalan mo? Tanong sa akin ng babaeng tikbalang. Hindi ko alam kung anong kailangan sa akin ng tikbalang na ito. Dahil sa tingin ko ay sinusundan ako ng babaeng tikbalang na may pangalang Amalia. Nakangiti naman akong tinanggap ang kamay ng bagong kaklase namin. Meron nakakita akong magkahulugang mga ngiti ng babaeng tikbalang na ito. Hindi ko alam kung anong mahika ang ginamit niya sa ngayon. Pero wala nang epekto sa kanyang tangan kumutya ng sinukuan. Hindi ko na rin mararamdaman ang pag-iinit ng katawan ko at ang paglalangis ng mutya. Kaya lubos akong nagtataka. Mamaya pag-uwi ko ay kakausapin ko ulit si Tia Pasing at itatanong kung bakit nawala ng bisa ang mutya ng sinukuan na hawak ko. Inahapunan, pagkarating ko sa bahay namin ay naabutan ko si Jem na nag-iinsayo sa bakuran namin. Ninais kong puntahan si Tia Pasing, ngunit natigilan ako ng masulyapan sa mga mata ko ang kakaibang nilalang na tumatakbo papuntang barol. Mabilis na sinundan ko yun na ipinagtataka ni Jem. Ate, bakit? Huwag mo akong sundan. Diyan ka lang. Naintindihan mo ba ako? Pagbabanta ko sa kapatid ko. Nararamdaman ko ang pag-iinit ng sinukuan at nararamdaman ko ang pangyarihan nitong nagsisimula ng lumokob sa katawan ko. Ramdam ko rin ang bilis ng pagtakbo ko papuntang kalagitnaan ng borol hanggang sa makapasok ako sa kakahuyan. Nakapagtatakang kaya ko yatang makipagsabayan sa tikbalang na iyon.
Doon ko narinig ang kaluskos sa paligid at ang halingling ng isang kabayo. Kinalabutan ako nang maramdaman ko ang kakaibang pagdampi ng malamig na hangin sa aking balat. Nagiinit na rin ang katawan ko at doon ay tinalasan ko ang pakiramdam ko. Inihanda ko ang sarili ko sa maaaring pagsalakay ng kalaban. Pero naging tahimik na lamang ang paligid. Wala akong nakitang tikbalang na pinagdududahan kong sasalakay sa akin. Kaya lang ay tila nalilito ako sa paligid na dinaanan ko. Kanina pa ako paikot-ikot sa paglalakad. Pero hindi ko nakita ang daan. Kaya nagtataka ako kung saan ako napunta. Hindi ko makita ang daan kaninang pinasukan ko sa kakahuyan. Napalingon na lamang ako at muntik na akong mapatalon nang may marinig na naman akong kaluskos. Napahawak ako sa mutya na nakasabit sa bewang ko. At doon ko nakita si Jim na kapatid ko. Anong ginagawa mo rito? Di ba sabi kong huwag kang sumunod sa akin? Hindi man lamang ito sumagot sa akin. Sa halip ay ngumisi lamang ito. Mabilis na nilapitan ko si Jim, ngunit sa isang iglap lamang ay tinatakasan niya ako at mabilis na napadako sa kabilang banda ng kakahuyan. Hindi ka si Jim. Sino ka? Alam kong hindi siya ang kapatid ko. Dahil hindi normal ang bilis at liksi ng kanyang katawan. Noon ko nararamdaman ang kaba sa puso ko. Ito ang unang pagkakataon na nalinlang ako at nawala rito sa kakahuyang ito. Pamilyar sa akin ang bawat sulok ng lugar na ito. Pero sa ngayon, ay para akong nasa kakaibang lugar. Hindi pamilyar sa akin ang bawat sulok ng kakahuyan na ito. Hindi ko napigilan ang sarili ko matakot sa unang pagkakataon. Sa isang igla pa ay nakita kong lumapit sa akin ang nilalang na nag-aanyong si Jim. At napatakip ako sa ilong nang maamoy ang kakaibang amoy nito sa katawan. Amoy buhok na nasusunog. Isang tikbalang ang kaharap ko. Anong kailangan mo sa akin ha? Nagiinit ang mutyang sinukuan na nasa katawan ko. At doon ko nararamdaman ang kapangyarihan na aking tanga na mutya. Hinawakan ko ang suot nitong damit. At doon ay nagbagong anyo ito. Napahigit ako ng malalim na hininga nang makita ko ang babaeng tikbalang. Siya na naman ang nanlinlang sa akin. Bakit kaya paulit-ulit na lamang siyang nagpapakita sa akin? Hindi na niya ako nilulubayan. Napangisi lamang siya sa tanong ko. At akmang aatake na naman sa akin. Ngunit bago niya pa iyon nagawa, ay napaatras na lamang ang babaeng tikbalang na tila ba takot na takot sa akin. Noon ko napansin ang tila nagbabaga kong katawan na siya palang kinatatakutan ng tikbalang. Matapang ka lamang dahil sa nasa sayo ang mutya ng sinukuan. Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit mo ako sinusundan? Puno ng otoridad na tanong ko na hinarap ang babaeng tikbalang. Ibigay mo sa akin ang mutya ng sinukuan kung nais mong tantanan na kita. Matalim ang mga mata niyang kulay ginto na nakatitig sa akin. Doon ako natatawa sa sinabi niya. Ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Ang mutya na tangan ko ang target na makuha ng babaeng tikbalang na ito. Hinding-hindi ko ibibigay sa kanya ang mutya ng sinukuan. Nagsimula ng dumilim ang paligid at napasulyap ako sa orasang pambisig ko. Mag-aalas 6 na ng gabi, kaya medyo madilim na sa bahaging ito ng kakahuyan. Pero hindi ako natatakot dahil nararamdaman ko na ang lakas na taglay ko
na ibinigay ng mutyang tangan ko. Alam kong hindi ako malalapitan ng tikbalang dahil sa tangan ko. Kaya nagmamadali akong kumilos. Hinanap ang daan palabas ng kakahuyan. Narinig ko ang mga kaluskos na nakasunod sa akin. Kaya alam kong nakasunod pa rin sa akin ang babaeng tikbalang na iyon. Maya-maya pa ay natanaw ko na ang maliwanag ng bungad ng kakahuyan. Dahil nagsimula na palang lumabas ang buwan sa maliwanag na kalangitan. Binalisan ko pa ang pagtakbo ko para makarating na sa bungad ng kakahuyan at matakasan ang sumusunod sa aking tikbalang. Sa ngayon, napakaraming tanong sa utak ko patungkol sa tikbalang na ito. Tanging si Tia Pasing lamang ang makakasagot sa tanong kong ito. Lalo na kung bakit nagawa niyang makihalubilo sa mga taong kagaya ko. Bakit gusto niyang makuha mula sa akin ang mutya ng sinukuan. Sa wakas ay nakarating na rin ako sa dulo ng kakahuyan. Nasa burol na ako at nakikita ko na mula sa di kalayuan ang tahanan namin. Tumigil na ako sa pagtakbo at doon ay napalingon ako nang mararamdaman ko ang paglakas ng hangin. Ngunit natigilan ako nang marinig ko ang pagdaing ng tikbalang na tila nasasaktan. Doon ay unti-unti kong nakikita ang kanyang anyo na nasa harapan ko lang pala. Sinubukan niya pala akong linlangin, subalit sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay naparilisa ang buong katawan niya. Hindi siya makagalaw sa harapan ko at hindi makakilos. Niwalang namutawing salita sa kanyang mga labi habang napatitig sa akin. Napatras ako at saka pa siya nakagalaw nang makaalis na ako sa kanyang anino. Noon ko naintindihang naparilisa ang tikbalang nang matapakan ko ang kanyang anino. Natapakan ko kasi ang anino niya nang hindi sinasadya dahil sa paglitaw ng buwan sa kalangitan. Noon ay nanghihina siyang napasalampak sa lupa. Humihingal ang tikbalang na sa ngayon ay nakaupo sa lupa na nakatitig sa akin. Bakmang lalapitan ko siya dahil naawa ako sa nilalang. Hindi ko naman sinasadyang kaninang natapakan ang anino ng tikbalang na iyon. Ngunit napakaliksi nito na tila natatakot sa akin. Gusto lamang kitang tulungan. Saad ko ngunit umiling-iling ito. Huwag kang lumapit sa akin. Kung gusto mo akong tulungan, Pes, ibigay mo yan sa akin at ibalot mo sa dahon ng damo. Napatawa na lamang ako dahil hindi mangyayari ang nais niya. Hindi ko ibibigay sa kanya ang mutya. Lantanan mo na ako at huwag mo na akong sundan simula ngayon. Tigilan mo na rin ang panlilinlang ng mga tao dahil kahit kailan ay hindi mapapasayo ang mutya na ito. Walang nagawa ang tikbalang na hinanghina na iniwan ko. Tinakbo ko ang burol pa uwi sa bahay namin. Nang makarating ako sa bahay, ay doon ko nararamdaman ang panghihina. Nararamdaman ko ring sobrang nagugutom ako at nauuhaw. Doon ko nakita ang mga magulang kong gulat na gulat nang makita ako sa labas ng bahay namin. Maya, anak. Anak ko, salamat at nakauwi ka na. Bulalas ng aking ama na napatulo pa ang mga luha. Nangihina ang buong katawan kong napatitig sa mga magulang ko. Galing ako sa kakahuyan at natagalan ako dahil hindi ko mahanap ang daan. Nanghihina kong wika. Agad akong dinaluhan ni na mama at papa. Walang humpay ang mga luha ng mga magulang ko na sobrang ipinagtataka ko. Naabutan ko sa loob ng bahay si Tia Pasing
na nakaluhod sa harapan ng altar, kasama ang kapatid kong si Jem. Tagang-taka ako nang sinabi nilang isang araw na akong nawawala at hindi natagpuan. Doon ko naintindihan ang biglang pakaramdam ko ng gutom, pagkauhaw, pagkapagod. Isang araw na pala akong nawala sa bahay. Sinabing nakita ako sa loob ng kwarto kong natutulog. Pero nung hindi ako magising, ay pinuntahan nila si Tia Pasing. Doon nila nalaman na ang tawang nakahiga sa kama ko ay katawan lamang ng saging na ipinalit sa akin ng tikbalang. Inanghina ang katawan kong napaupo sa malaking upuang kawayan. Matapos akong nakakain at nakainom ng maraming tubig, ay saka pa lamang nanumbalik ang lakas ko. Yang, bakit nangyari ito sa akin? Bakit hindi umepekto ang mutya noong una? Nakang tanong ko kay Tia Pasing. Ginamitan ka ng tikbalang ng talisman niya. Nilinlang ka niya at dinala sa mundo niya. Anong kailangan niya sa'yo? Balik na tanong sa akin ni Tia Pasing. Gusto niyang makuha ang tangan kong mutya ng sinukuan, pero nilabanan ko siya at hindi ko ito ibinigay sa kanya. Tiyang, hindi niya ako tatantanan hanggat hindi niya nakukuha mula sa akin ang mutya. Tinapik ako ni Tiang Pasing sa balikat ko. Magaling ang ginawa mo, anak. Huwag mong ibigay sa kanya ang mutya ng sinukuan dahil maaari niya itong gamitin sa panlilin lang pa ng mga tao. Mas magiging makapangyarihan ng tikbalang na iyan pag napa sa kanya ang mutya. Hanggang nasa sayo ang mutya ay wala siyang magagawa sa iyo, anak. Liwanag pa sa akin ni Tia Pasing. Ilang taon nang nananad sa katawan mo ang mutya, kaya ang kapangyarihan niya ay nasasanay na sa katawan mo, anak. Kusa nang lalabas ang kapangyarihan ng mutya kapag kakailanganin mo ito. Napatango-tango na lamang ako. At sa ngayon ay naintindihan ko na ang lahat. Kapag nakakaramdam ako ng panganib at kailangan kong lumaban, ay tsaka na kusang lumabas ang kapangyarihan ng mutya ng sinakuan. Naipaliwanag rin sa akin ni Tia Pasing na maraming taglay ang kapangyarihan ng mutya na maaaring magliligtas sa akin sa oras ng panganib. Kailangan ko pang mas maintindihan ang kapangyarihan ng mutya para mas magamit ko pa ito ng tama. Maya, makinig ka sa akin. Kunin mo ang gintong buhok ng tikbalang dahil kapag napapasayo na iyon, ay mapapasunod mo na siya sa lahat ng gusto mo. Aamo na siya sa iyo na parang tuta at magiging alipin mo na ang tikbalang na iyan. Kapag nakuha mo ito, ay natatakot na sila na baka sunugin mo ito. Kasi kapag sinunog mo ang gintong buhok na iyon, ay mamamatay sila. Kaya ang gagawin nila, ay tagasunod sila sa iyo. Kahit anong iutos mo ay kaya nilang gawin. Namangha ako sa narinig na sinabi sa akin ni Tia Pasing. Ngayon ko lamang narinig ang tungkol sa gintong buhok ng tikbalang. Pero Tiyang, bakit nakakasalamuha siya ng mga tao? Kaklase ko na ang tikbalang na iyon. Tiyang, minsan ko na siyang nakalaban sa tournament. Tabang-taka ako kung paano nakasalamuha sa mga tao ang babaeng tikbalang na iyon. Natigilan si Tia Pasing sa sinabi ko tungkol sa tikbalang na iyon. Kung ganoong nakikisalamuha siya sa mga tao, inagaw ng tikbalang na iyan ang katauhan ng sinasabi mong kaklase mo. Mas malala ito kaysa sa simpleng mga tikbalang lamang. Gumagamit ng talisman ng tikbalang na iyan para maagaw niya ang katauhan ng kaklase mo. Mag-iingat ka, anak. Hindi basta-basta ang tikbalang na iyan dahil nagawa niyang linlangin ang maraming tao.
Medyo nakaramdam ako ng takot sa sinabi ni Tia Pasing. Kung nagawa niya akong linlangin, paano pa kaya ang mga karaniwang tao na naninirahan malapit sa burol? Pero nalilito pa rin ako kung paano niyang nakuha ang katauhan ni Amalia. Yang, nasa na kaya ang tunay na Amalia at paanong nangyari iyon? Malamang ay nakakulong sa loob ng tahanan ng Tikbalang ang tunay mong kaklase. Ang kaluluwa niya ang ikinulong ni Tikbalang at ginagamit ang katawang lupa niya para makalapit sa iyo, anak. Gustong-gusto niyang makuha ang mutya na nasa sa iyo. Hindi ko alam sa ngayon kung ano ang gagawin ko. Lalo na sa nalaman kong ginawa niya ng masama ang tunay na Amalia. May kakaibang takot ang nakalokob sa kaibuturan ng aking pagkatao. Paano kung matalo ako ng Tikbalang na iyon? Lilinlangin din ito ang buong pamilya ko. Sa susunod na paghaharap namin ng Tikbalang na iyon, ay kukunin ko sa kanya ang gintong buhok na meron siya. Hindi ako pwedeng maunahan ng Tikbalang na iyon at baka mas malala pa ang gagawin niya sa akin. Sa sumunod na araw ay puspusan ang pag-iinsayo ko dahil may darating na laban na naman ako para sa regional meet namin. Ilang araw ko nang hindi nakikita ang babaeng Tikbalang sa paaralan namin. Sinasabing may sakit raw ito kaya hindi nakapasok. Siguro napinsala ang katawan niya nung huli naming paghaharap kung saan ay nilindang niya ako para pumasok sa kakahuyan. Gusto kong iligtas ang tunay na Amalia. Gusto kong mapawalan ang kaluluwa niya mula sa panggagamit ng masamang Tikbalang na iyon. Kaya ang ginawa ko pagkatapos ng practice ko sa taekwondo ay tumungo ako sa bahay ng tunay na Amalia. Napakalayo pala ng bahay nila. Nasa liblib na lugar ang bahay nila at nasa paanan na ng burol. Pagdarating ko sa bahay nila, ay kaagad akong nagbigay-pugay sa ginang na nagwawalis. Itinanong ko kung nasaan si Amalia. Bakit mo hinahanap ang anak ko? Kaklase ko po siya, Manang, at nag-aalala ako dahil ilang araw na siyang hindi pumapasok sa paaralan. Pagsisinungaling ko sa ginang nakaharap ko. Pinapasok ako nito at nagpakilala siyang ina ni Amalia. Nalaman kong 2 araw na palang walang malay tao si Amalia. Hindi nila ito dinala sa ospital dahil kusa lang din naman daw itong nagigising. Sobrang nag-alala na raw sila sa kalagayan nitong pinaglalaruan ng mga engkanto. Nararamdaman ko na lang na nag-iinit ang sinuko ang nasa katawan ko. Pero hindi ko nararamdaman na naroon ang mapanlinlang na Tikbalang. Lagi bang nangyayari kay Amalia ang ganito, Manang? Doon na nagsisimulang magkwento sa akin ang ina ni Amalia. Nalaman kong dinala na raw ng engkanto ang kaluluwa ni Amalia sa daigdig ng mga ito. Nagigising naman ito minsan, ngunit mas parati itong natutulog. Nalalaman kong ginawa raw na alipin si Amalia ng mga engkanto sa kakahuyan na nasa dulo ng burol. Sa tingin ko, hindi ang mga engkanto ang kumuha kay Amalia, kundi ang Tikbalang. Ito lang naman ang mahilig na manlinlang ng mga tao. Pinaglalaroan din ito ang mga kaluluwa ng mga taong nadadala nito sa kanilang mundo. Wala raw manggagamot na nagtanggang kumalaban sa mga engkantong kumuha kay Amalia dahil malakas daw ang kapangyarihan ng mga ito. Natatakot ang mga ito na babalikan sila ng mga engkantong kumuha kay Amalia. Naalala ko ang mga sinabi sa akin ni Tia Pasing na kailangan ko makuha ang gintong buhok ng Tikbalang na iyon para mapapaamo ko ito. Ngunit nagtataka ako nang lumapit ako kay Amalia. Naglalangis ang sinukuan na nasa katawan ko.
Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin ng mga oras na yon. Pero parang may malakas na persa ang humila sa akin para hawakan ko si Amalia. Yung mga langis na nagmula sa sinukuan ay pinunas ko sa noo ni Amalia. Sa isang iglap lamang, ay nagunat ito ng mga bisig. Gulat na gulat nang magising siya at nakita ako. Nagising mo si Amalia? Bulalas ng ina niya. Tuwang-tuwa nang makitang bumangon ang kanyang anak mula sa pagkakahiga. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka narito? Nahintakot ang tanong ni Amalia sa akin. Sinasabi niyang galit na galit sa akin ang tikbalang. Mas lalo pa itong nagagalit sa ginawa kong paggising sa kanya. Ginagawa siyang alipin ng babaeng tikbalang. Ang kanyang katawan ay pinapasukan ng kaluluwa nito, habang siya naman ay naiiwan sa tahanan ng tikbalang na nakakulong. Ang katawan ng tikbalang ay naroon lamang sa pamamahay nito at natutulog kapag ginagamit nito ang katawang lupa niya. Noon ko napapansin ang maraming pasa sa katawan niya na ipinagtataka ko ng husto. Mga bakas iyon ng tila na bugbog at hinanghina ang katawan ni Amalia. Sinasabi niya sa akin na umuwi raw ang tikbalang na hinanghina at maraming pasa habang ginagamit ang katawan niya. Sa ngayon ang tikbalang ay nagpapahinga raw muna sa tinitirhan nito sa kakahuyan dahil sa latang-lata ang kaluluwa nito matapos ang paglalaban naming dalawa. Naalala ko na pala nung huli naming paghaharap ng tikbalang kung saan ay nilinlang niya ako. Hinanghina ang katawan nito matapos kong tapakan ang kanyang anino. Naparilisa ang katawan noon ng tikbalang. Ang katawan ni Amalia ang ginamit niya noon na kalahating tao at kalahating kabayo. Kung ganoon, ang katawan ni Amalia ang napinsala ko ng mga oras na iyon at ang kaluluwa ng tikbalang. Hindi makapaniwalang ani ko sa sarili. Hindi ko inasang ito ang kakaharapin kong bagay. Noon kasi, akala ko ay hindi totoo ang sinasabi sa akin ni Tia Pasing na pinaglaruan ako ng mga engkanto sa kakahuyan. Nang ibinigay niya sa akin ang mutsyang tangan ko, itsaka pa lamang ako nilalayuan ng mga engkantong kumuha sa akin. Pero hindi ako nakaligtas sa tikbalang na babae. Hangad niyang makuha mula sa akin ang mutya ng sinakuan na tiyak ay gagamitin niya sa kasamaan. Naaawa ako kay Amalia na ginagamit ng tikbalang. Si Amalia ang nasasaktan sa bawat laban namin ng tikbalang na mapanlinlang. Patawarin mo ako, Amalia. Hindi ko alam na ginagamit niya ang katawan mo. Awang-awa ako sa pinsala ng katawan ni Amalia na tinamo niya. Kailangan ko ng tulong ni Tia Pasing sa pagkakataong ito. Kailangan kong masiguradong ligtas si Amalia bago ko isasagawa ang bala ko sa tikbalang. Naaawa ako sa kanya na nadamay lang nang dahil sa kagustuhan ng tikbalang na malapitan ako. Ilang buwan na palang nagdurusa si Amalia nang dahil sa ginawa ng tikbalang sa kanyang katawan. Bago ako umalis sa tahanan nila Amalia, ay nangako ako sa ina niya na tutulungan ko ang anak niya na makawala mula sa tikbalang. Sasabihin ko ang lahat ng ito kay Tia Pasing dahil alam kong siya lamang ang makakatulong kay Amalia. Maghahanda naman ako para sugurin ang babaeng tikbalang na iyon. Kapag makukuha ko na ang kanyang gintong buhok, ay mapapaamo ko na siya. Hindi niya magawang manakit pa ng ibang tao, kagaya ng ginawa niya kay Amalia. Pagkarating ko kay Tia Pasing, Sumusobra na talaga ang kasamaan ng tikbalang na iyan, Maya. Ginamot ko si Mang Tasyo na mga ngahoy noong nakaraang linggo
dahil inatake daw siya ng tikbalang sa kakahuyan. Nabalian ng buto ang matanda sa tadyang dahil sa ginawa ng tikbalang na iyan. Napapailing na lamang si Tia Pesing matapos kong sabihin sa kanya ang kalagayan ni Amalia. Yang, kung target niya ang sinukuan, bakit niya ito itinapon sa basura noong naglaban kami sa Division Fight? Dahil hindi niya kayang mahawakan ng matagal ang sinikuan kapag wala siyang hawak na talisman. Baka sa mga oras na iyon ay wala siyang talisman, kaya masusunog ang katawan niya kapag ipagpapatuloy niyang paghawak ng mutya ng sinukuan. Ngayon ay naging malinaw na sa akin ang lahat. Lalo na noong ipinaliwanag sa akin ni Tia Pasing na hindi gagana ang mutya kapag hindi pa ito nasanay sa katawan ng may tangan. Para itong isang alagang hayop na kailangan mo munang paamuhin bago ito gagana sa iyo. Ipinangako ni Tia Pasing na gagamutin niya sa araw ng Biyernes si Amalia. Sasamahan ko si Tia Pasing papunta kina Amalia sa Biyernes. Kinahaponan na hindi na ako nagpaalam kay Mama na pupuntang Borol para mag-ensayo. Alam kong hindi siya papayag dahil natatakot siyang paglaruan na naman ako ng tikbalang. Habang si Jim ay binalaan ko ulit na huwag nang bumalik pa sa Borol. Tumakas na lamang ako para makapuntang Borol. Nangihina pa ngayon ang tikbalang at hahanapin ko ang tahanan niya. Sasamantalahin ko ang panghihina ng kaluluwa niya para makuha ko ang gintong buhok niya. Maya-maya lang ay nasa Borol na ako. Hahanapin ko ang tahanan ng tikbalang na namiminsala sa mga taong nangangahoy lamang sa kakahuyan na kagaya ni Mang Tasyo. Wala naman akong nararamdamang kakaiba sa paligid na ang ibig sabihin ay wala rito ang tikbalang na iyon. Hindi ko pa nakita ang totoo niyang mukha dahil palagi niyang ginagamit ang mukha ni Amalia sa tuwing nagkakaharap kaming dalawa. Masyado itong tuso na nagtatago sa katawan ni Amalia upang maiiwasan niyang pinsala sa katawan sa bawat pag-atake ko. Nalaman ko na ganon pala kalaki ang pinsalang aabutin niya sa tuwing ginagamit ko ang kapangyarihan ng mutya ng sinukuan. Tinalasan ko ang aking pagkaramdam at bawat kalos ko sa paligid ay pinakaramdaman ko rin. Sana magawa ni Tia Pasing ng paraan upang hindi na niya muli pang mapasukan ang katawan ni Amalia. Nananayo ang balahibo ko sa iilang iglap lang ay may kaluskos akong narinig mula sa unahan. Alam kong may takot akong nadarama. Ngunit kapag hindi ako magtatagumpay para gapiin ang tikbalang, ay marami pa itong mabibiktima ng mga tao. Maaring ang kapatid kong si Jim. Mabilis na tinakbo ko ang lugar na iyon. Subalit wala pa akong nakitang tikbalang sa paligid, kundi isang ligaw na hayop lamang na tumatakbo papalayo. Nararamdaman ko ang ihip ng hangin na palakas ng palakas sa paligid ko. Kaya alam kong narito na siya. Napakalakas ng kabog ng puso ko habang nakiramdam sa paligid. Inihanda ko ang sarili ko sa kanyang pag-atake. Kahit papano ay nararamdaman ko ang kapangyarihan ng mutya ng sinukuan na nagsisimula ng mag-uumapaw sa katawan ko. Ang lakas ng loob mong pasukin ang tahanan namin. Dumadagongdong ang boses ng isang nilalang na hindi ko nakikita sa paligid, pero nararamdaman ko ang lakas na taglay niya. Ganoon na lamang ang pananayo ng balahibo ko sa batok.
Hindi siyang tikbalang na nakasalamuha ko at ilang ulit ko ng kaharap. Hindi ikaw ang kailangan ko. Ang isa mong kasamahan na pinaglalaroan ng mga tao at kumuha ng kaluluwa ng tao para pahirapan. Matapang ko namang sagot sa malakas na tikbalang nakaharap ko. Subalit kakaibang nararamdaman ko habang kaharap ko ang tikbalang na ito na hindi ko nakikita. Matagal na kaming tahimik at naninirahan rito sa kakahuyan. Iyang pagtapak sa burol ay hindi namin ginawa. Ginagambala mo ang katahimikan namin. Sa isang iglap lang ay malakas na pag-ihip uli ng hangin ang nararamdaman ko. Kasunod noon ay ang makakapal na fogs na bumubulosok sa kapaligiran. Lililangin mo na naman ba ako, kagaya ng dating ginawa ng kasamahan mo sa akin? Mula sa kinatatayuan ay naririnig ko ang magkasunod na mabibigat na yapak ng kabayo. Napaatras na lamang ako. Nang lumitaw sa harapan ko ang napakatangkad na nilalang. Isang katawan ng kabayo ang nakikita kong kalahati nito at napakagwapong nilalang naman ang kalahati ng katawan nito. Mahaba ang buhok at matipuno ang katawan. Lumapit ito sa akin. Kaya gano'n na lamang ang takot kong muli pang napaatras. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganitong nilalang. Hindi siyang nakalaban kong tikbalang. Hindi ikaw ang kailangan ko, kundi ang babaeng tikbalang na namiminsala sa mga tao. Nililinlang niya ang mga tao at nakikisalamuha sa mga kagaya namin. Matapang kong saad. Pilit kong itinatago ang takot na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Ulang tikbalang ang sumusuway sa kautusan ko, sabi nito. Ngunit sa hindi ko may paliwanag na kadahilanan, ay nararamdaman ko ang takot niya sa akin at napaatras siya. Ilang sandali pa lamang ay napalhod na sa harapan ko ang pinuno ng mga tikbalang. Ikaw ang may tangan ng mutya ng sinukuan. Patawad sa pagmamataas ko sa iyo. Pero mahigpit ang kautusan ko sa aking mga nasasakupan na hindi sila pwedeng maminsala ng mga tao. Hindi rin sila pwedeng makikisalamuha sa mga tao. Nagtataka ako sa mga oras na iyon kung bakit siya nakaluhod sa harapan ko. Hindi ako sanay na may lumuluhod sa harapan ko. Tumayo ka, pinuno ng mga tikbalang. Bakit ka ba nakaluhod sa harapan ko? Dahil nasa loob mo ng tangan mong mutya ang gintong buhok ko na inalay ko noon sa babaeng minahal ko na isang tagalupa. Ako naman ang mga sandaling iyon ay napatanga sa sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ang kaugnayan ko sa babaeng binanggit niya. Subalit, nasa akin ang mutya ng sinukuan, kung saan nakapaloob din ang gintong buhok ng pinuno ng mga tikbalang. Hindi ko alam ang tungkol sa sinasabi mong babae. Subalit may tikbalang na gumagambala sa mga tagalupa. Isang babaeng tikbalang na ninais kunin mula sa akin ang mutya ng sinukuan at kinuha niya ang kaluluwa ng isang babae na kaklase ko sa paaralan. Paliwanag ko sa pinuno ng mga tikbalang na ngayon ay nakayuko sa harapan ko. Huwag kang mag-alala dahil babantayan ko na ang mga nasasakupan ko. Oras na malalaman ko kung sino ang namiminsala ng mga tao ay makakatanggap ng kaparusahan na naaayon sa batas ng mga tikbalang. Hindi ko alam pero nararamdaman ko na sincero ang tikbalang nakaharap ko. Nararamdaman ko rin ang kabutihan niya sa akin. Inihatid niya ako sa bungad ng kakahuyan at pinanood akong lumayo sa burol. Ngunit pagdating ko sa aming bahay, ay nakita ko sina Mama at Papa at Jim na puro walang malay.
at nakahiga sa sala ng aming bahay. Kahit anong pagyugyug ang gagawin ko ay hindi sila magising-gising. Kaya napatakbo ako kina Tia Pasing. Naratnat ko itong nahihirapang huminga at nabalian ang braso. Namimilipit ito sa sakit na nadarama habang ginagamot ang sarili. Tiyang, anong nangyayari sa iyo? Nagmamadaling tinulungan ko si Tia Pasing na maitayo at maiupo sa upuan niya. Pinalakay ako ng tikbalang anak. Siya ang tikbalang na nakakalaban mo palagi. Nais siya kong patayin at alisin sa mundo. Nagagalit siyang ginagamot ko si Mang Tasyo at tinulungan ka. Sa isang iglap lamang ay nararamdaman kong naglalangis ang suot kong mutya ng sinukuan. Ang langis nito ay nakakapagpagaling pala. Kaya inupon ko sa mga palad ko ang mga langis na nagmumula sa mutya at inihaplos ko sa nabaling braso ni Tia Pasing. Namilog ang mga mata ko na kaagad gumaling ang mga braso niya. Isa iyan sa kapangyarihan ng mutya, anak. Kaagad naalala ko sina Mama at Papa at Jim. Kaya kaagad na hinila ko si Tia Pasing papunta sa bahay namin. Ayaw kong magagsaya ng oras at mamaya ko na sasabihin ang tungkol sa nakasalamuha kong pinuno ng mga tikbalang. Ang mahalaga ay magamot ni Tia Pasing ang pamilya ko. Maya, anak. Ikinulong ng babaeng tikbalang ang mga kaluluwa ng mga magulang mo, pati ang kapatid mo. Malungkot na wika ni Tia Pasing matapos tignan ang kalagayan ng pamilya ko. Naikuyom ko naman ang kamao ko sa galit na nararamdaman ko. Hindi ko alam na habang hinahanap ko siya sa kakahuyan, ay sinasalakay niya naman ang mga mahal ko sa buhay. Anong gagawin ko, Tiyang? Tila ako nanghihina na napaluhod habang sobra akong nag-alala kina Mama. May kilala akong makakatulong sa atin para matunto ng babaeng nilalang na iyon. Tapusin na natin ang kasamaan ni Virgilia. Kilala mo ang babaeng tikbalang, Tiyang? Gulat na tanong ko kay Tia Pasing na ngayon ay namumuo ang mga luhang nakatitig sa akin. Maraming lihim ang pagkatao mo na itinago namin, Maya. Patawarin mo ko, anak, pero malalaman mo rin ang lahat. Kapag matapos na ang lahat ng ito, ay sasabihin ko sa iyo ang lahat-lahat. Wika sa akin ni Tia Pasing na tuluyan ng napahagulgol. Mas lalo tuloy akong napaisip sa sinabi ni Tia sa akin. Ibig ba niyang sabihin na hindi lamang nagkakataon ang lahat ng ito, kundi talagang nakatakda ang lahat ng nangyayari sa akin? Ito ba ay may kaugnayan sa mga nakatagong lihim ng pagkatao ko? Napakaraming bagay ang ninais kong itanong kay Tia Pasing, pero minabuti ko na lang na manahimik at susunding na lamang siya sa lahat ng nais siyang gawin sa ngayon. Sinabi niya sa akin na tutunguhin namin ang burol at hihintayin namin ang pagbilog ng buwan sa 12:00 ng hating gabi. Kakausapin niya raw ang nilalang na maaring makatulong sa amin para mailigtas na sila Mama at Papa. Nung nakarating kami sa burol, ay naghintay kami ng matagal habang hinihintay ang kabilugan ng buwan. Napakalamig ng simoy ng hangin na dumadampi sa aking balat habang naghihintay ng hating gabi. Sa eksaktong pagbilog ng buwan, tanging mga huni ng kuliglig at mga kulisap lamang ang naririnig namin ni Tia Pasing sa lugar na iyon. Napakasarap ng pakaramdam habang ninanamnam ko ang bawat sandaling pagdampi ng malamig na hangin sa aking balat. Pero tuwing naaalala ko sina Mama at Papa at Jim, ay nag-aalala ako. Natatanaw ko mula sa burol ang liwanag ng mga kabahayan sa kabihasnan.
na kinabibilangan ko na para bang mga bituin sa langit. Naalala ko rin ang kaklase kong si Amalia. Nag-aalala akong baka ninakawan na naman ito ng kaluluwa ng babaeng tikbalang na si Virgilia, kung tawagin ni Tia Pasing. Maya-maya pa ay nag-aalas 12 na ng hating gabi. Hinawakan ni Tia Pasing ang isang instrumentong kawayan at doon ay umihip. Isang matinis na tunog na tila bapagsipol ang pumailan lang sa instrumentong kawayan na iyon. Pagkatapos noon ay nanayo ang balahibo ko nang marinig ang mga malalakas na yabag ng kabayo. Tila napakarami ang mga kabayong paparating sa burol na kinaroroonan namin. Agad akong naalerto, pero hindi ko nararamdaman ang aking mutya na ibig sabihin ay hindi mapanganib ang napakaraming tikbalang na parating sa amin ni Tia Pasing. Una kong nakita ang tila usok na hamog na tumigil sa harapan namin ni Tia Pasing. At kalaunan ay nakita ko ang pinuno ng mga tikbalang na nakasalamuha ko sa kakahuyan. Nakasunod sa kanya ang iilang mga kalalakihang tikbalang. Tila sila iisang hukbo ng mga sundalo na yumukod sa amin ni Tia Pasing. Pasing, napakatagal ng panahon na hindi kita nakita. Malungkot na wika ng lalaking tikbalang na nakatitig kay Tia Pasing at sa akin. Bersalios, hindi pa rin tumitigil si Virgilia at ninais siyang makuha ang mutya ng sinukuan. Marami na siyang napinsalang mga tao para lamang makuha ang mutya mula kay Maya. Hindi ko alam kung paano siyang nakalabas ng kulungan niya, Pasing. Pero patawad sa kababayaan ko. Hinahanap na siya ng mga sundalo sa kaharian ko. Di magtatagal ay mahuhuli namin siya at mapaparusahan na rin siya sa kasamaan niya. Ninakaw niya ang mga kaluluwa ng mga magulang at kapatid ko, pinuno. Hinahanap ko siya pero hindi ko siya matagpuan. Baka kung anong kasamaan na ang ginagawa niya sa mga magulang ko. Tinapik ng pinuno ng mga tikbalang ang aking balikat. Huwag kang mag-alala. Ibabalik natin ang kaluluwa ng mga magulang mo. Muli itong humarap sa mga nasasakupan nito at may kung anong salita ang sinabi na hindi ko maintindihan. Pagkatapos noon ay nagpaalam na sa amin ang buong hukbo ng mga tikbalang at bumalik na sa kakahuyan. Habang ang mga pinuno ng mga tikbalang ay sumama sa amin ni Tia Pasing, sa ngayon ay nag-aanyo na siyang tao na sumama sa amin ni Tia Pasing pauwi. Napahanga ako sa tagkanyang lalaki at kagapuhan niyang taglay. Kahit medyo magkaedad lamang sila ni Tia Pasing, ay napahanga ako sa kakisigang taglay ng tikbalang na kasama namin ngayon. Kakaiba din ang mga tingin na ipinukol niya kay Tia Pasing. Mga tingin na puno ng pagmamahal at pangungulila. Naroon din ang pananabik na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko kailanman naalala na nagkaroon ng lalaki sa buhay si Tia Pasing. Hindi ko naalala sa buong kabataan ko na may lalaking naibigan si Tiyang. Nagiging matanda na itong dalaga. Ang tikbalang na ito kaya at si Tia Pasing ay may relasyon. Pagkarating namin sa bahay, ay kaagad na tinunghayan ito ang mga magulang at kapatid ko na natutulog pa rin. Magbubukang liwayway na noon nang sinuri ng mga pinuno ng mga tikbalang ang mga magulang ko. Mula sa bulsa ng suot nitong pantalon ay kinuha nito ang isang tila tustos na mahaba at sinindihan. Ang malalaking mga kamay nito ay nakapatong sa noo ni Papa.
at minugahan ng usok ang noo ni Papa. Usok iyon mula sa tustos ng tikbalang nadala at umusal ito ng mga salitang hindi ko naiintindihan. Maya-maya pa ay nagising si Papa. Nalatang-lata at nanghihina na. Ganoon din ang ginawa niya kina Mama at Jim. Nagising ang mga ito. Natakot ang mababanaag sa mga mata, habang si Jim ay nakatulala sa kawalan. Versalios, bumalik ka. Gulat at nangihinang wika ni Papa sa tikbalang nakaharap niya. Nagtataka ako kung bakit nakilala ito ni Papa. Salamat sa tulong mo. Akala ko hindi na kami makakabalik pa rito. Dinala kami ni Virelia sa malayong lugar at pinapahirapan. Ipapain niya kami kay Maya para makuha niya ang mutya ng sinukuan. Umiiyak na wika ni Mama, habang si Jim naman ay ikinuha ni Tia Pasing ng mainit-init na tubig na may asin at pinainom. Tsaka pa lamang ito na masmasan sa pagkakatulala at napayakap sa akin. Napaka-close kasi naming magkapatid at naiiyak itong nagsumbong sa akin sa lahat ng ginawa sa kanila ng babaeng tikbalang na iyon. Awang-awa ako sa kapatid ko noon na ginagamot ni Tia Pasing nang bigla kong naalala si Amalia. Pinuno, alam ko kung saan papunta ngayon si Virelia. Sa dulo ng burol, sa pamamahay ni na Amalia. Kailangan nating puntahan si Amalia. Matapos binigyan ng mga babala ni na Tia Pasing at Versalio sina Mama at Papa, ay mabilis na tinakbo namin ang dulo ng burol. Liblib na ang bahaging iyon at alam kong si Amalia ang babalikan ni Virelia. Mauna na ako sa inyo, Tiyang. Sigaw ko kina Tiyang Pasing at Versalios. Mahina kasing tumakbo si Tia Pasing na sinasabayan ng pinuno ng mga tikbalang, kaya nauna na ako sa kanila. Nagpupuyos na ang damdamin kong talunin ang babaeng tikbalang na iyon at makuha ang gintong buhok niya nang mapapaamo ko na siya. Nang sa ganun ay wala rin siyang mapipinsalang mga tao na mga ngahoy sa kakahuyan na nasa unahan ng malawak na borol. Saktong pagkarating ko roon ay kaagad ko siyang naramdaman dahil nag-iinit ang buong katawan ko. Dala ng kapangyarihan ng mutsyang tangan ko. Hayop ka, Virelia. Ako ang harapin mo. Ani ko sa nilalang na nakita kong nasa harapan ng bintana ni Amalia na nakabukas na. Mag-uumaga na noon. Gulat na gulat itong napalingon sa akin. Matapang ka lang dahil tangan mo ang mutya ng sinukuan. Hubarin mo iyan at maglaban tayo ng batas. Masigasig na wika nito. Ngayon ay nakikita ko na ang kabuuan ng babaeng tikbalang na hindi nagtatago sa mukha ni Amalia. Napakapangit ng mukha nito. Malaki ang mga mata at mapupula na animoy kabayo. Nakakatakot tignan. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya papayagan pang makagamit ng talisman para makuha ang kaluluwa ni Amalia. Ikbalang ka, tao ako. Kung wala akong tangan na mutya, paano bang maging patas ang laban natin? Niloloko mo ba ako? Gulat na gulat ako na mabilis na inatake ako ng babaeng tikbalang. Subalit napailag ako at napasigaw siya sa galit. Nalabis kong ipinagtataka. Pakita ka sa akin, huwag kang duwag, Maya. Kagaya ka rin ng inamang malandi na si Pasing. Sandali akong natigilan. Paano akong hindi nakita ng lukarit na ito? Gayong nasa harapan niya lang ako. Napahawak ako sa mutya ng sinukuan. Kung ganoon, nagamit ko na naman ang kapangyarihan nitong pambulag sa mga masasamang kaaway ko. Pero teka, bakit niya nasabing malandi si Tia Pasing
at nanay ko si Tia Pasing. Litong-lito ako tuloy sa mga pinagsasabi ng tikbalang na ito. Galit na galit siyang nagwawala kaya napaatras ako. At baka matamaan ako sa mga paang kabayo niya na sumisipa ng kahit nasaan-saan lang. Sinalakay ko ang babaeng tikbalang ng pamatay na turning kick ko, na sinundan ko rin ng front kick. Magkasunod na tumama ang mga atake ko sa dibdib ng babaeng tikbalang, na dahilan ng pagsuka niya ng dugo. Bagaman malakas at maliksi ang mga tikbalang, subalit nangihina sila sa tuwing kaharap nila ang taong may tanga ng mutya ng sinukuan. Kaya walang laban ng tikbalang na ito. Lalo na ngayon at gamay na ng buong katawan ko ang kapangyarihan ng mutya na taglay ko. Unti-unti akong lumitaw sa harapan niya. At sa pagkakataong ito, ay lumitaw na ang araw na mula sa silangan. Nakatalikod siya sa araw at habang ako naman ay nasa harapan niya. Kaya naparalisa na naman ang katawan ng mapanlinlang na tikbalang. Nagpapalitan niyo ito sa harapan ko bilang si Jim. Subalit hindi niya na ituloy ang paggamit ng kanyang talisman. Sa pagpapalitan niyo, naunahan ko siyang tapakan ng anino niya. Pakawalan mo ko. Saktong parating sina Tia Pasing at Versalios. Nagabi ko na si Berelia, na noon ay nakaluhod at hindi na maigalaw ang katawan. Hindi ka pa rin talaga natututo sa ginawang parusa ko sa iyo. Sa halip ay gumamit ka pa ng mga talisman para manakit ng mga tao. Galit na sumbat ni Versalios sa babaeng tikbalang na kapatid niya pala. Hindi ba? Magkatulad lang tayo. Nakangising wika ni Berelia. Hindi ako kailanman nanakit ng mga tao na kagaya ng ginagawa mo, Berelia. Tama ka. Hindi ka nananakit ng tao subalit nakipagrelasyon ka ng isang tao na si Pasing. Kulang pa ang lahat ng iyon at nagkaanak pa kayo. Hindi ba't anak niyong dalawa si Maya? Ano namang tawag sa iyo ha? Laksil na pinuno. Ako ang natigilan sa sinabi ni Berelia. Kaya napatras ako at napakawalan ang anino ni Berelia. Bumunot ito ng punyal at sinaksak si Tia Pasing. Subalit mailap si Versalios at iniharang nito ang katawan. Natamaan ito ng pilak na punyal. Isang malakas na pagsugod ang ginawa ko kay Berelia. Hinawakan ko siya sa leeg at nagpambuno kaming dalawa. Habang si Tia Pasing ay diniluhan ang sugatang pinuno ng mga tikbalang. Sa pagbubuno naming dalawa ni Berelia, ay nahawakan ko rin ang mahabang gintong buhok niya. Binunot ko iyon at namilog ang mga mata niyang napatitig sa akin. Binitawan ko naman siya at kaagad na tumayo. Hindi makapaniwala ang mga mata niya sa ginawa ko, kaya napaluhod na lamang siya sa harapan ko. Nawalan ito ng lakas at sobrang nanghihina sa ginawa ko sa kanya. Nilapitan ko naman si Tia Pasing at si Versalios. Muli ay naglalangis ang mutya ng sinukuan na nasa katawan ko. Kaya inipon ko ang mga langis na yon at itinapal sa sugat ng pinuno ng mga tikbalang. Agad na naghilom ang sugat nito sa tagiliran. Nangingilid ang mga luha nitong idinipa ang mga baraso na nakaharap sa akin. Maaari ba kitang mayakap, aking anak? Unti-unting tila natutunaw na yelo. Hinaplos ang aking puso sa sinabi ng pinuno ng mga tikbalang. Noon ko nalaman na ang tunay kong ina ay si Tia Pasing, na kapatid ng kinikilala kong ina. Ipinalabas nila akong anak ni na mama at papa para hindi mapahiya sa mga taong bayan si Tia Pasing na magbubuntis na walang asawa. Tumira siya noon sa mundo ng mga tikbalang hanggang sa mga anak.
Ibinigay ng ama kong tikbalang ang mutya ng sinukuan sa akin bilang proteksyon sa kanyang nag-iisang anak. Isa pala akong anak ng tikbalang. Galit na galit ang kapatid niyang si Verilia nang malamang ibinigay sa akin ng kapatid niyang si Versalios ang mutya ng sinukuan. Sa mundo ng mga tikbalang, ang sino mang magtataglay ng mutya ng sinukuan ay siyang tatanghalin nilang pinuno. Gahaman sa kapangyarihan si Verilia, kaya kahit alam niyang pamangkin niya ako, ay nakahanda niya akong saktan para lamang makuha mula sa akin ang mutya ng sinukuan. Lumayo kaming apat sa pamamahay ni Amalia. Bago pa sila magising at tinungo ang burol pabalik sa kaharian ng mga tikbalang na nasa makakapal na kakahuyan sa dulo ng mahiwagang burol na iyon. Laylay ang balikat ni Verilia at nakayokong sumusunod sa akin. Wala na siyang magagawa dahil nasa akin na ang kanyang gintong buhok. Ninais kong ibalik sa aking amang tikbalang ang mutya ng sinukuan. Subalit hindi niya ito tinanggap. Hiniling niya na lamang sa akin na kung sakaling darating ang araw na tatanda na siya, pamamahalaan ko ang kanyang buong angkan. Ingatan mo ang mutya ng sinukuan, anak. Gamitin mo lamang sa tama at pagsugpo ng kasamaan. Balang araw, ay babalikan mo ang kaharian nating ito. Nakangiting wika sa akin ng aking amang pinuno ng mga tikbalang. Si Tia Pasing naman na aking ina, pinananatili pa sa piling ng aking amang tikbalang. Nagtayo siya ng kubo niya sa gitna ng makakapal na kakahuyan. Umuwi ako masaya sa aming tahanan. Sa mga kinikilala kong mga magulang, nalaman kong kaya ko rin palang mag-anyong tikbalang. Pero kagaya ng ama ko, ay magandang tikbalang ako. Nagtataka tuloy ako kung paanong naging kapatid ng gwapo kong ama, ang pangit na si Verilia. Ipinagpapatuloy ko ang aking pag-aaral. Tuwing bakasyon ay nagwabakasyon ako sa kaharian ng aking ama para pag-aralan ang mga tikbalang pati na ang pamumuhay nila. Ang tiyahin kong si Verilia pala, walang nagawa kundi ang magiging alipin ko kapag nakakauwi na ako sa mundo ng aking ama. Hindi na siya nakagawa pa ng masama dahil sa hindi niya nakaya pang gumamit ng talisman. Nawala na siya ng kakayahan at kapangyarihan matapos kong alisin ang gintong buhok niya. Dumadayo pa rin ang mga tao kay Tia Pasing para magpagamot, lalo na ang mga taong naengkanto. Kahit nasa gitna na ng kakahuyan ang bahay ni Tia Pasing, walang nakakaalam na ang asawa niya ay isang gwapong tikbalang. May mga mahiwagang bagay sa mundo na hindi natin maipapaliwanag at mahirap intindihin ng mga tao. May mga iba't ibang nilalang na hindi natin nakikita sa kapaligiran, ngunit ating nararamdaman. Gaya natin ay may masama at mabubuting nilalang ang nasa paligid natin. Pero patuloy akong namumuhay at nakikisalamuha sa mga tao. Wala silang kaalam-alam sa tunay kong katauhan bilang anak ng tikbalang na si Versalios. Patuloy ko pa rin pinapatupad ang karunungan at hustisya na kagaya ng kagustuhan ng aking ama. Hindi ko kailanman ginamit ang mutyang taglay ko sa kasamaan. Hanggang dito na lang po, Sir Casper. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras sa kwento ko. Ako po ulit si Maya, isang sundalo ng armadong lakas ng Pilipinas at anak ng tikbalang. Wakas! Huwag kalimutan, magkape.